O tumigil ka muna sa kakascroll. Grabe to mga kapatid, saktong-sakto sa nangyayari sa bansa natin. Sumagot ang Diyos, tignan ninyong mabuti ang mga nangyayari sa mga bansa at talagang magtataka kayo sa inyong makikita. Sapagkat may gagawin ako sa inyong kapanahunan na hindi ninyo paniniwalaan kahit may magbalita pa nito sa inyo. So ano bang context nito? Si Prophet Habakkuk, nakita niya yung kasamaan, yung karahasan, yung kawalang katarungan. Kumaga yung that time sa Judah, people were disobedient. Kaya na-burden siya. Kaya kapag bumalik kayo ng ilang verse, sa verse 2, tinanong niya si Lord. Sabi niya, Lord, hanggang kailan ako dadaing? Hanggang kailan ako dadaing at hindi mo didinggin? Bakit mo inaalaw maghari itong mga kurap? Itong mga taong binababoy ang batas at ang gobyerno? Itong masasamang taong to? Why do you allow evil to thrive? Yun yung iyak niya sa Panginoon. Kaya sa verse 5, sumagot ang Diyos. Nabasa po natin. At hindi ine-expect ni Habakkuk yung sagot ng Diyos. Kasi sabi ng Panginoon, di ba? Siya ay gumagawa ng isang bagay na sa sobrang kamangha-mangha, kahit ipaliwanag, hindi ito papaniwalaan. And at that time, God is already at work. Bago pa umiyak si Habakkuk na hanggang kailan ako dadaing at hindi mo didinggin, Lord? Bago pa siya gumanon, God is already at work. At ang gagamitin niyang kasangkapan para hatulan ang mga Judah ay yung mga Babylonians. So sino ba tong mga Babylonians? Sila po yung bansa na mas malupit at mas masama pa kaysa dito kala Habakkuk sa bansang Judah. Kaya siya nagulat doon kasi akala niya pagbabago at kaligtasan. Pero ang sagot ng Diyos, hatol, no? Gamit pa yung mga banyaga, yung mga Babylonians. Kapag binasa lang natin yung context, shocking talaga yun. Kasi itong mga Babylonians, they were more ruthless, they were more idolatrous than Judah. Gagamitin ng Lord yun as an instrument for judgment. Ano pong matututunan natin dito? God sovereignty. Na sinasabi ng Diyos no, sa verse 5 na akala nyo, di ko kayo dinidinig. Akala nyo, natutulog ako. Nakikita ko lahat. And I'm doing something beyond your comprehension. It shows God's sovereignty over nations na He can use even pagan powers to accomplish His will. Alam niyo nakakatuwa kasi sa New Testament, kinote ni Paul yung Habakkuk 1 verse 5 sa Acts 13 verse 41. Diba yung God's greatest work na hindi niyo papaniwalaan kahit sabihin niya at kahit ipangaral na sa inyo, hindi niyo papaniwalaan ganun kaganda yung ginagawa ng Diyos. Yun yung gospel. God's greatest work, ito yung death and resurrection ni Christ. Which is totoo. Diba? Kahit pinangaral na sa kanila, hindi nila pinaniwalaan sa sobrang astonishing, sobrang good to be true, hindi pinaniwalaan ng mga tao. Alam nating lahat na ang Diyos ay pag-ibig. Pero tandaan natin, siya din ay humahatol. Kaya mga kapatid, mga kababayan ko, di man natin naintindihan yung mga nangyayari ngayon. Or may same question kayo katulad ni Habakkuk. Bakit nyo hinayaan to, Lord? Itong mga korap na to, antitindi talaga. Parang walang mga konsensya na. God is already at work. Tandaan natin yan. Patas ang Diyos. Di man natin naintindihan ang plano niya, isa lang ang sigurado. Never nagkamali ang Diyos. So kung ano man ang plano ng Diyos, pagkatiwalaan natin. Kung naghahari ang mga kademonyuhan ngayon, darating ang araw, haharap sila sa Diyos. Unless they repent. Napakabuti ng Diyos sa atin, di ba? Sabi niya nga, ayaw niya na may mawasak. Ang gusto niya magsisi lahat para bumalik sa Kanya. Kasi kahit doon sa Habakkuk, kapag binasa niyo yung diretso sa chapter 2, sabi niya doon, ang lahat ng matuwid ay magkakaroon ng buhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So nagbigay pa rin siya ng pag-asa ng ilaw kahit na makukulit at matitigas ulo na itong mga tao niya. So huwag ka maging hopeless, kapatid. Kapag nakikita mo sobrang gulo na, parang wala nang justice ang nangyayari sa bansa natin, meron tayong Diyos at nakikita niya lahat. Amen?